mariing kinundi na ni President Bongbong Marcos ang nangyaring pagpatay sa isang radio broadcaster sa Misamis Occidental, mga kutsero. Kaya, kailan kaya matatapos ito? Ito mga ganitong klaseng karahasan dito sa ating bansa, mga kutsero. Pero, to the administration's credit, mabilis ang responde pagdating sa mga violence against our media people. Kaya mga kutsero, pag-usapan natin itong topic na ito ngayon din. Ayan. Ito po yung nangyari kanina. At mga kutsero, no, nakakalungkot ito, no, para sa ating demokrasya. But anyway, pag-usapan muna natin to. A broadcaster in Misamis Occidental shot dead while on air, mga kutsero. Actually, kanina, pinag-iisipan ko kung ipapalabas ko dito sa aking channel yung video mismo. Napanood ko na po yung video at kaso na-realize ko parang unang-una, parang ayokong i-memorialize yung ganon, mga kutsero, sa aking channel. Sa iba nyo na lang panoorin kung gusto nyo makita. Pero, napanood ko na po siya. At nakakabagabag, mga kutsero. Nakakabagabag ito. Dahil ito po ay naganap sa loob mismo ng tahanan ng radio broadcaster. Kaya nakakatakot to, nakakabagabag to na may mga nagaganap na violence ng ganito. So ito na nga, basahin natin yung balita. No? Broadcaster in Misamis Occidental shot dead while on air. Yan po ang balita kanina. Nakilang natin ng konti. Ayan. A broadcaster was shot dead by an unidentified gunman as he was airing live in his own home in Misamis Occidental on Sunday morning. Grabe, mga kutsero. Kung again, hindi ko ipapalabas dito dahil ayoko pong i-memorialize yung ganong klase ng karahasan dito sa aking channel. But I'm sure it is available in other channels. I'm sure na makikita niyo yan sa mga ibang vloggers. But not here. Sobrang, lang pumasok, tumingala lang siya. Pag tingala niya, wala na, pak! Deads. Tapos kinuha yung kwintas na kulay gold. Siguro parang na kulay gold na gold necklace niya. Siguro yun, parang papakita niya doon sa kanyang principal, no, yung nag-utos nung hit. Parang ebidensya ba na nagawa na niya yung dapat niyang gawin. Pero kung tutuusin, mga kutsero, yung video mismo, that's proof enough. But anyway, pag nagre-replay sa utak ko, Diyos ko, tumingala lang siyang ganyan. Pag tingala niya, yun, binaril. Bago natin ituloy ang ating topic for today, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave, mga kutsero. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Pagka-download nyo yan, gawa kayo ng account at ilagay nyo ba account details nyo dyan. At pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fees through GCash, cash pickup sa mga pawn shops at sa mga bangko din natin dito sa Pinas. At kung gagamitin nyo po nga yung promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Anyway, sabi po ng Misamis Occidental Police, in a statement, the Misamis Occidental Police Provincial Office said the incident happened at 5:35 a.m. while Juan Humalon, also known as DJ Johnny Walker of 94.7 Kalamba Gold FM, was broadcasting live in his home in Barangay Don Bernardo, A. Neri in Kalamba Town. The gunman entered his residence, sa bahay, aggravating circumstance. Shot the 43-year-old broadcaster in the head and then fled, it added. Actually, hindi lang po yan. Magtataka po kayo, baka iniisip nyo paano nakapasok sa bahay. Makukuha ho natin sa ibang balita. Ito po yung balita ng Cebu Daily News. Ayan, ito, November 5 din. Anong sinabi? Paano nakapasok? Ito ho. Based on initial findings from the Calamba Police Station, a man asked permission to enter the radio station's premises
to announce something important. Yun. Nakiusap daw kung pwede raw pumasok sa loob ng radio station, mag-guest siya at may i-announce daw siya na something important. May mahalaga raw siyang i-announce sa pamamagitan ng istasyon ni DJ Johnny Walker. Kaya pagpasok ng pinto, yun, pak, binaril. May treachery pa. Aggravating circumstance. But anyway, bata pa, 43 years old lang, guys. 1 year older than me. Ay, nako. Okay. Humalon's wife immediately brought him to the Calamba District Hospital, but he was pronounced dead on arrival. The Calamba police established a checkpoint and launched a dragnet operations to apprehend the gunman. So ngayon po nag-aano na sila, no? Nag-ooperate na sila para mahuli na yung gunman. Meron dong actually tatlong eyewitness. Actually tatlo daw yung nag-perpetrate. Tatlo daw yung perpetrator, no? Isang driver, getaway driver na nakamotor, tapos dalawa daw yung pumasok sa bahay, dalawang lalaki. Tapos may dalawa daw testigo, pinapunta na raw sa region para makabuo ng cartographic sketch kasi wala raw silang kapasidad sa municipal police ng cartographic sketch. Tapos, he said they were eyeing 3 suspects, 2 of whom entered the house while the other, who could have been the getaway driver, waited outside on a motorcycle. O pwedeng lookout din siya. So, nakikitaan din natin to ng conspiracy. Ay, my goodness. Bakit ganito nangyayari sa Marcos administration? Well, actually, matagal naman ang nangyayari to. Diba? Yung ampatuan pa lang. Yung ampatuan pa lang, guys. Alam niyo naman yun. Ang daming pinatay na press people doon. Ay, anyway. Ragoño said they are looking at all possible angles to determine the motive for killing and have spoken to the Humalon family. He did not reveal details of their conversation. So, syempre, as usual, sa proseso po ng ating kapulisan, i-interviewin yung pamilya, titignan kung ano yung may mga motibo, etc., etc. Pero for now, SOP kasi sa mga ganyan, lalo pag media people, ito ay work-related. Yun pa lang ang pwede nilang sabihin. Pero ayun nga, kinundi na to ng ating Pangulo, mga kotsero. Ito, medyo very, very strong words ang kanyang binitawan kanina sa kanyang X account. X po, yung dating Twitter. I condemn in the strongest terms the murder of broadcaster Juan Humalon. I have instructed the PNP to conduct a thorough investigation to swiftly bring perpetrators to justice. Attacks on journalists will not be tolerated in our democracy. Tama po yan, Mr. President. Buti po nagsasalita na kayo sa ganito. And those who threaten freedom of the press will face the full consequences of their actions. This is really an encouraging thing. Maganda ho na nagsalita si President Bongbong Marcos dito. It gives direction. Kumbaga nabibigyan tayo ng pananaw sa kung ano ang iniisip ng ating pangulo. Tinotolerate ba niya yung gantong bagay o hindi? Now we know. At least ngayon alam na natin na pagdating sa usapin ng freedom of the press at ang violence against the members of the press. Alam na natin ang posisyon ni Presidente dyan. Hindi niya ito tolerate yan. Actually, yun nga, inutusan na nga niya yung kanyang PNP para investigahan to ng agad-agad, no? So ito yung ganap ngayon. PNP at NBI, pati NBI nadamay na. Kinalampag ng PTFOMS. Ito yung yung Presidential Task Force on Media Security sa pagpatay ng Misamis Occidental radio anchor. Ito yung Pasensya na guys. Ayoko talagang i-memorialize sa aking channel yung ganyan. Kasi may pamilya yan na nagdadalamhati at ayokong mag-contribute sa habang buhay nilang makikita yung sakuna na nangyari sa kanila ngayong araw na to. Ayoko makita yan sa channel ko.
Pasensya na po mga kotsero. Kung gusto nyo makita na ibang mga content creators dyan, malamang sa malamang inilagay nila yan sa kanilang mga Facebook pages or sa kanilang mga content. But ako po, ayoko po talaga. Promise. As much, alam ko po na curious kayo, pero ayoko talaga. Pasensya na. Ito nga, nanawagan na ang Presidential Task Force on Media Security sa Philippine National Police na agarang i-activate ang Special Investigation Task Group o SITG matapos barilin ng hindi pa kilalang gunman ang isang radio news anchor ngayong umaga ng November 5 sa loob mismo ng kanyang radio booth sa Misamis Occidental. So, at least mabilis ang responde ng ating gobyerno ha. This is really good. Alam nyo, before, pag may mga namamatay na media people, wala na kayo maririnig. Magkasalita lang yung chief of police, tapos wala na. Diba? This time, nakakakita tayo ng resulta. So, we are somewhat optimistic that justice will be served. Mapapakita ko sa inyo yung mga ebidensya, bakit pinapaniwalaan ko na gano'n. Ayon kay PTFOMS Executive Director Yusek Paul Gutierrez, makikita sa clip ng video na insidente na nag-viral na binaril si Humalo ng 2 beses ng suspect at kinuha rin ang kanyang gintong kwintas bago tumakas. Tapos, dineclare na siya DOA. Even as we extend our sympathy to the victims and friends over this dastardly attack, we also call on the Negros Occidental Police Office to immediately constitute its SITG to investigate this incident and apprehend the suspect and others possibly involved in the interest of justice. The creation of an SITG on incidents like this is among the agreed protocols among the agencies within the PTFOMS. So meron talagang special task force pala na binubuo kapag merong violence against media practitioners na nagaganap. And actually, I think, simula po nang nagkaroon ng, umupo po si Presidente Bongbong Marcos, nagkaroon na po tayo ng, ito na po yung pang-apat na insidente ng pagpatay sa ating mga miyembro ng press. Of course, hindi natin makakalimutan, syempre, si Percy Lapid. Di ba? Saan yun? Ayan, si Percy Lapid. Siya yung unang-una na inambush. At, of course, may mga umamin na. Ayan, 3 Bilibid gang members nag-plead guilty as accessories. Accessories, mga kotsero, ibig sabihin sila yung kinontak para kumuha ng gunman. At umamin na sila at sila ay nahatulan na, dagdag 8 years sa kanilang pagkakakulong. So there. At syempre, alam din natin na meron ng warrant of arrest na nakalabas na para kay dating Bucor DG, Director General na si Gerald Bantag. At siya ngayon yung principal suspect, kumbaga. Alam naman natin na he is in hiding. But at least, mga kotsero, masasabi natin na tumatakbo ang ating justice system. Diba? Nag-file ng kaso. Pagka-file ng kaso, naglabas ng warrant. Ngayon, andyan na. Ayan na yung nangyayari. So, PNP Chief General Rodolfo Azurin on Tuesday said suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag is already considered a fugitive and should surrender over the death of broadcaster Percy Lapid Mabasa and inmate June Villamor. Anybody who has an existing arrest warrant is a fugitive. That's why we encourage Gerald to surrender. He has a warrant of arrest. Of course, it will be easier for everybody if he just surrenders and face the case filed against him. That way, he can also have his day in court. So, hanggang ngayon po, wala pa pong nangyayari dyan. He's still at large. And tulad nga ng sinabi ko before, I don't think susuko si former Director General Bantag. I don't think he will. So, hanap talaga. Hanapan ang magaganap dito. So, that's one. Ito yung pinakauna, yung kay Percy Lapid. And then, sometime last year, nagkaroon din ng isa pa. Ito, sinaksak naman. Radio man stabbed. Dead. Okay?
Suspect is arrested. Nahuli agad. Buti naman. Huli agad yung suspect. So sabi, the Presidential Task Force on Media Security, PTFOMS, is strongly condemning the killing of Renato Blanco, a radio broadcaster for Power 102 DYRY-RFM based in Mabinay Town, Negros Oriental Province, who was stabbed to death at Barangay Himokdongan on Sunday night. Nahuli din agad yung perpetrator. So, merong mga ibang balita na siya ay kapatid ni Renato Blanco. Yun yung sabi sa ibang reports. But it's, until we get a confirmation, di ba? Pero yun ang sinabi sa ibang reports. Tapos, initial report from the PNP course to Brigadier General Roderick Augustus Alba, Chief Media Security Vanguard and Police Regional Office 7 Vanguard Lieutenant Colonel Maria Aurora Rayos, revealed that Blanco was killed by a certain Charles Yanok Amada. Ito yun. Who stabbed the victim using a 10-inch knife in the right clavicle area. Right clavicle, so dito, sa leeg. Blanco was rushed to a nearby hospital but was pronounced dead on arrival. The suspect is currently detained at the Mabinay Police Station. So, at least nahuli na agad. Diba? At least nahuli na agad. At ang motibo, mga kakotsero, eto. Political daw ang dahilan. Broadcaster's death may be political. Tungkol sa politika, mga kakotsero. Actually, alam nyo, mga kakotsero, pag local talaga, pag yung mga local na mga media people, tapos ang kino-cover nila, mga local politics, very, very high risk talaga. Sila yung kadalasang namamatay. Pansinin nyo, bihira ang napapatay pag Metro Manila. Bihira. Karamihan puro provinces. Lalo na pag involved sa local politics. Okay, local politics, mga kotsero. Ito ang nangyari. Bakit daw siya naging political? Kasi, ito yung sinasabi. Initially, a personal grudge was eyed in the death of Blanco. But further investigation showed that he was at odds with barangay captain in Mabinay. Yan ang sinabi ng pulis. Hindi raw niya kasundo yung kapitan barangay ng Mabinay. Blanco was reportedly eyeing to run against the said village chief in the coming barangay elections. Yun na nga. The journalist went to the house of his friend Wilbert Amada in Barangay Himokdon, where he was stabbed later by Amada's brother Charlie. Kaibigan pala niya, hindi pala niya kapatid ng kaibigan niya ang sumaksak sa kanya. Where he was stabbed later by Amada's brother Charlie without provocation for a still unknown reason. Bakit? La Vista said police investigators received information that Blanco had earlier called out the suspect on air, challenging him after learning that Amada had planned on stabbing him. Oh, yun. So alam na pala niya na mayroong death threat. Tapos yun nga, nakadetain na kasi he voluntarily surrendered to the police. So, ito yung pangalawa under the Marcos administration. Next is si Chris Bundokin. Yan. Local broadcaster din to, mga kotsero. Oriental Mindoro naman. Inilibing na ngayong araw ang radio broadcaster na si Crescenciano Bundokin na binaril at napatay noong umaga ng May 31, 2023. Alas 12 ng tanghali nang dumating ang mga labi ni Bundokin sa St. Benedict Chaplaincy para sa isang misa. Nahuli na rin yung yung suspect. At marami na rin natatanggap na death threat itong si Bundokin. Kinumpirma naman ni Sandy Soriano, ang co-anchor ni Bundokin sa programang Balita at Talakayan, na may mga natatanggap na banta sa kanyang buhay si Bundokin. Madaming naikwento sa akin at ultimong minsan sa programa namin natigil. May natawag at pag tinatanong ko siya kung ano yun, sinasabing wala, nananakot lamang at hindi ko naman alam kung saan galing ang mga yun. Yan. Tapos, nahuli na rin dito yung perpetrator, mga kotsero.
Nahuli na rin. Ayan, NBI arrests gunman in the killing of Oriental Mindoro journalist. Ayan yung gunman. On July 7, the Presidential Task Force on Media Security announced that the Calapan City Oriental Mindoro Regional Trial Court had issued an arrest warrant against Bautista. Judge Josephine Caranzo signed and issued the warrant. Okay. The PTFOMS explained that Bundokin's son also said he was shot by the alleged gunman. Hence, a frustrated murder case was also filed. Isang murder, isang frustrated murder. Tapos, bago daw siya na-aresto, lumabas daw si Bautista. Nagparamdam daw sa NBI sa Metro Manila at nag-claim siya na hindi siya yung gunman. At yung kasama daw niya, ang gunman, si Narciso Ignacio Guntan. Na namatay naman dahil nung patakas sila. Bumangga sila sa isang metal road barrier tapos namatay yung getaway driver niya. Bakit daw pinatay? Local politics din, mga kotsero. Bundokin, a radio host at DWXR 101.7 Kalahi FM, was gunned down at around 4:20 a.m. in Barangay Santa Isabel in Calapan. Back in May, the PTFOMS said the evolving motives behind Bundokin's killing include illegal gambling in Oriental Mindoro, using local carnivals or mga peryahan as front, and local politics. Both were severely criticized by the slain journalist. Iba talaga ang local politics sa Pilipinas, mga kotsero. Napakadelikado. Pag nagko-cover ka talaga ng local politics sa Pinas, mahirap. Kaya hindi ako naglo-local eh. Kaya hindi ako naglo-local politics eh. Puro ako national politics. But again, mga kotsero, for the most part, parang gumalaw yata yung camera ko. Ayan. For the most part, mga kotsero, again, this is a very troubling, nakakabagabag. This is a very troubling situation sa ating bansa. Lalo na sa ating mga journalists. Sino alam nyo, mga kotsero, no? Bilang isang, ngayon tanggap ko na vlogger ako. Pero bilang vlogger, ako personally, I don't consider myself a journalist. I don't. Hindi ako journalist. And I don't think I will ever become a journalist. And kahit kadalasan, we are at odds, no? Kahit na paminsan-minsan, nabuburyo din ako, nabubuisit ako sa mga journal dahil lagi kami tinatawag na fake news. Kapag may mga ganitong klaseng sitwasyon, hindi dapat nangyayari itong ganito eh. Alam nyo po, mga kotsero, ang Pilipinas ay nabubuhay sa sistema ng demokrasya. Sa demokrasya po, mga kotsero, ibig sabihin sa salitang demokrasya, malaya ang tao, ang bawat citizen, na tahakin ang landas na gusto niyang tahakin. At kapag may pumipigil sa ganung klase ng demokrasya, tulad ng ganito, pananakot, di ba? Mahihirapan tayong maging tunay na republika. Why? Because again, kaya nga tayo Republic of the Philippines. Ang republika po, ang ibig sabihin niyan ay kinukuha ng estado, kinukuha ng gobyerno ang kanyang kapangyarihan sa taong bayan. Ngayon, kung ang taong bayan ay hindi nalalaman ang tunay na estado ng kanyang bansa dahil ang mga nagbabalita ng tunay na estado ng ating bansa ay pinagpapapatay, tinatakot, ini-intimidate, lalo na sa lokal na lugar. Tulad nito, itong dalawang case natin, local politics. Hindi tayo nagkakaroon ng tunay na republika. Hindi natin napapractice ang sinabi ng konstitusyon na ang kapangyarihan ng ating gobyerno nasa kamay ng mga citizens ng Pilipinas. Kaya mga kotsero, buti si Presidente is taking a very, very tough stance on violence against the press and the media. Kasi kapag namatay po ang demokrasya, lalong-lalo na, alam nyo, minsan nakakabwisit talaga ang press, sa totoo lang.
Lalo nung panahon ni Digong, nakakabwisit talaga sila. Kasi very slanted ang kwento. But in one way or another, nakakapagkwento sila ng aspeto ng ating pamumuhay sa Pilipinas. At bilang fourth estate, quote-unquote, tagabantay ng ating gobyerno, dapat hindi po nasisikil yung karapatan na yun. May pabor ba ako sa kasi minsan may mga activist groups na gagamitin yung same logic na yan na sinasabi ko sa inyo para magbigay ng para abusuhin yung karapatan na yan, tulad ni Krappler. Ayan. Tanggalin daw ang libel sa press. Hindi naman pwedeng ganun. Bilang member ng press, may responsibilidad ka na dapat hindi mo sinisira ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng masamang publicity. Pero for the most part, mga kutsero, yung intimidation, harassment, and eventually murder of media people is an indication of our democracy and the work that needs to be done in order to see improvement in how we practice our democracy. So mga kutsero, no, hindi ko kilala yung namatay, hindi ko alam ang kanyang politika, but it doesn't matter. Right now, it doesn't matter. Nakikiramay tayo sa kanyang pamilya, and let us hope na makakamit agad ng hustisya ang pamilya ni DJ Johnny Walker. So mga kutsero, hanggang dito na po muna tayo sa topic na ito. Okay, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. At huwag niyo pong kalimutan, nagka-upload tayo ng mga summary ng ating mga videos sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream, mga kutsero. Okay? And God bless you and see you next time. Bye!